kababayan, okay, ang headline natin ngayon ay si Kiko Miao Barzaga. Aarestuhin ba siya? Sabi ko nga, Marcos bangag, admin sabog na sabog. Okay? Patungkol ito sa kanyang si session speech nung 2 days ago na kung saan sinasabi niya na yung mga taga Mindanao, maraming mga nananawagan na nagmumungkahi na maghiwalay na ang Mindanao. Actually, sinabi ko yan dati. Yung Mindanao, hindi lang ako, napakadaming gusto niyan, mga taga Mindanaoan, na kung pwedeng maghiwalay na yung Mindanao sa Luzon dahil sa talamak na korupsyon. May post kasi si Kiko na yun ang nakapagbangon sa akin. Nakapagbangon, mga palangga. So, sinasabi dito na pwede siyang, ito, yan. Ang sabi niya sa kanyang post, naku, ang dami actually na pwedeng, may plano, mukhang may planong arestuhin. Okay, hanapin natin ang kanyang post. Okay. Marcos administration from Kiko Barzaga post, Marcos administration plans to arrest Congressman Kiko Barzaga over secession speech. Ayan yan. So ano ba yung secession speech niya? Pakinggan muna natin kung ano yung secession speech niya. Okay. Okay, here we go. Here we go. House calls for secession. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt... Totoo naman, talagang ang Mindanao kaya mag-survive bilang isang panibagong republika. National government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region, like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. Okay, si Miao Miao. Okay, yan yun, dahilan. So according to him, sa kanyang post ay posible siyang ma-aresto dahil parang ang gustong palabasin yan, mga kababayan, ang nakikita natin yan, gusto nilang palabasin na sedition yan. Pero isa-isahin natin, ano ba sinasabi niya? Sabi niya, nananawagan siya. Okay, o lalong tumitindi. Saan yung speech niya? Nandito exactly, no? Lalong tumitindi yung mga panawagan ng mga Mindanaoan o ng mga kababayan natin. Yeah, dyan sa, ito. Okay, sa Mindanao. Okay? Sabi niya nga, the time has come for us to hear the growing calls from Mindanao. Calls for dignity, equality, and necessary secession. So ayan, sabi niya, panahon na para magkumilos o talagang magsumama or dahil lalong lumalakas yung panawagan ng mga taga Mindanao para humiwalay na nga ang Mindanao at para
yung kanilang mga resources ay hindi nagagastos dito sa mga bahay na sa Forbes Park o ninanakaw. Kasi nasabi ni Kiko doon sa speech niya na ang Mindanao ay second largest island of our nation and home to nearly 28 million Filipinos. It is not a land to be ignored nor a people to be treated as lesser than those in Luzon. So, sasabi nga niya dito na laki, okay, napakalawak ng island ng Mindanao. So, merong 28 million katao at dapat hindi ito ibaliwala at set aside ang Mindanao na parang mababa ang uri kumpara sa mga magnanakaw diyan sa Maynila, lalo na yung nasa loob ng Forbes Park at nasa loob ng mga Malacanang. So sinasabi niya dito mga kababayan na talagang sa ilalim ng administrasyon ni Bangag ay malupit, okay, malupit ang korupsyon at malupit ang mga pagnanakaw nga. Yun naman ang konteksto noon eh. Tapos sinasabi niya dito, tatungkol na lamang sa flood control, di ba? Flood control na ninanakaw ng mga hinayupak, kaya lalo daw nagagalit. Okay, lalong nagagalit o umaatikabong ang panawagan ng ating mga palanggan na taga Mindanao para sa tuluyan ng pagbabago o paghihiwalay diyan sa Mindanao. Ngayon sinasabi niya, kawawa naman, okay, ang mga taga Mindanao dahil yung mga pera nga naman na resources, like lahat ng resources sa Mindanao, name it, ay napupunta sa supposedly buong bansa. The problem is, instead na gagamitin yung mga taxes, resources and everything para sa buong Pilipinas, para umunlad tayo ng isang republika, ang nangyayari, napupunta lang sa Forbes Park, napupunta lang sa offshore account. Yun yung nakikita ko. Okay? At nakikita natin lahat. Not only si Kiko Barzaga ang nagsasabi niyan. Na talaga namang mayaman ang Mindanao. Alam natin yan. Magagaling, matatalino. Sila nga yung mga English-speaking, well, Visayas and Mindanao, they're like English-speaking, more on English speaking, what do you call it, provinces. Diba? Kasi ganun, may Espanyol pa nga dyan sa Zamboanga. So, ba't ganun pa man, sinasabi dito sa kanyang speech na magagaling, matatalino, matitikas, lahat na, di ba? At maraming resources ang Mindanao, kaya panahon na para, manindigan. Okay? Bilang isang probinsya, bilang isang bansa later on, kung magkaroon ng paghihiwalay ang Mindanao at ang Luzon. I don't know, kayo ba, payag ba kayo na maghiwalay? Ako papayag talaga ako para naman, makauwi ako dyan sa Republic of Mindanao. Dahil alam niyo naman sa Luzon, dyan sa Maynila, ay tinamnan ako ng kaso ng Bangag administration kasi gusto din nila ako arestoin, gusto din nila ako damputin. Katulad ngayon ang ginagawa nila kay Kiko Barzaga dahil dito sa secession speech na ito. So ngayon, mga kababayan, sinasabi niya dito, yun na nga, yung nakikita nyo yung recent flood control. Sabi niya, Mindanao is not a burden to the Republic. It's a region rich in resources, blessed with skilled labor and capable of sustaining itself. Yet the corrupt national government continues to overtax and exploit its wealth for the benefit of a few in the capital. Yeah, yun na nga. Nasabi na nga natin, napakayaman natin, hindi nga daw pabigat itong Mindanao sa ating pangkalahatan dahil nabanggit na nga natin, magagaling, matatalino, na yung mga manggagawa, tapos ang pera ninyo, ang mga overtaxation ay napupunta lang sa pagnanakaw. So yun ang sinasabi ni Kiko Barzaga dito dahil ang pera napupunta lang sa Forbes Park, yung mga luxury cars, di ba? Nakita nyo yung mga Nepo babies, mga bonggang-bonggang Hermes, aeroplano si Zaldico at kung ano-ano pa. Kaya naman, marami daw sinasabi sa kanyang speech talaga na lalong umiigting o lumalakas yung panawagan ng ating mga kababayan, o lalo na yung mga taga Mindanao, na ipaghiwalayin na. Sinabi niya nga sa kanyang speech kanina, sinasabi niya na hindi, anong tawag dito? Na parang hindi ito sedition or hindi ito pag-aaklas. 'Di ba? Ito ay
pag-isip-isipan ninyo dahil inaabuso na nga tayo, kayo diyan sa Mindanao, inaabuso na kayo ng nagpapatakbo sa gobyerno, okay?